Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, nagulat si Mildred nang makita si Aga na may kasamang babae. Sinampal ni Nika ang binata nang malaman na dalawa ang babae sa buhay niya. Umiyak si Nika na yumakap kay Aling Kidang at isinumbong ang panluloko ni Aga sa kanya. Sobra ang galit ng matanda at pinalayas si Aga sa bahay niya. Hindi na naawa si Aling Kidang kay Mang Pitong kahit napansin niya na nanghihina ito. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Puso ay Malinis. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Forever in my heart. Pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako nakatawag sa inyo. Si Ninang naman. Ba't ko naman kayo kakalimutan? Kayo ang ninang ko dahil napakabuti ninyo sa akin. At pasensya na dahil busy ako sa trabaho ko. Ganun ba, Ninang? Nagpakasal na sina Aga at Mildred? Oo, galit pa ako kay Aga, Ninang. Alam kong plano nyo pang tulungan siya. Pero anong ginawa niya sa inyo? Kayo pa ang napili niyang lukohin. Salamat sa pagmamalasakit ninyo sa akin, Ninang. Pero kalimutan na natin yan. Dahil lumayo na ako para hindi ko maramdaman ang sakit. Ayaw ko nang umiyak, Ninang. Opo, Ninang. Inaamin ko. Mahal ko pa si Aga. Magsisinungaling ako sa sarili ko kung hindi ko aaminin. Alam ko, Ninang, na may masasaktan iba. Opo, Ninang. Hindi ako makasarili. At ayaw ko na may masaktan. Dahil alam kong nararamdaman ko na mahal ni Mildred si Aga.
O sige, Ninang. Tatawag ulit ako sa inyo. Bye. Ngayon lang naharap ni Nika ang tumawag. At hindi nagtagal ang usapan namin. Alam ko na nasaktan ko ang damdamin niya. Napakatanga ni Aga. Parang sinamantala lang si Nika. Matalino at mabait si Nika. At sino naman ang Mildred na yun? Kung bakit hindi sinabi na may nobya siya. Sana ay may nagawa ako para hindi magnusa si Nika. Oh, Mildred, may sasabihin ka ba sa akin? Naisturba ba kita, Aga? Parang malalim ang iniisip mo. Mula umuwi ka galing sa bukid. Dumiretso ka dito sa silong ng kawayan. Malamig dito. Ang init dun sa bukid. Pinutol naman nila ang mga puno na pwedeng pagsilungan ng mga magsasaka. Pero may gumugulo sa isip mo. Naalala ko lang ang hindi pagdalo ni Auntie Kidang sa kasal natin. Talagang galit siya. Sobrang importante sa kanya si Nika. Ikaw ang pinili ko dahil ikaw ang mahal ko, Mildred. At si Nika, hindi mo ba minahal? Maganda siya. At sinabi mo noon, pareho kaming mahal mo. Matalino at mayaman pa. Oo, mayaman sila. Pero bakit pa siya mag-a-abroad? Siguro, mas masaya ka sana. Sige na, huwag mo nang isipin yan. Ayaw kong masaktan ka. Ito na ang araw natin. Bakit ka nandito, Pitong? Alam mo nang namatay ang pinsan ko. At galit ako sa'yo. Nahihiya sana ako na pumunta rito sa malaki mong bahay, Kidang. Pero bakit hindi ka dumalo sa kasal ni na Aga at Mildred? Ayaw kong magsayang pa ng oras. Kaya umalis ka na. Talaga bang sa aking kagalit? Hindi kay Aga. Kayong mag-ama. Maaga na namatay ang pinsan ko dahil nagkonsumisyon sa'yo. Dahil nalulung ka sa bisyo mo. At isa pa, niloko ni Aga si Nika. Si Aga ang kamag-anak mo. Anak mo lang si Binyag si Nika. Ang sabi ko, umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Girl, I need you. I need your love. Tay, sa itsura ninyo, lasing kayo. Bakit kayo uminom? Pinagbawalan na kayo ng doktor na uminom ng alak. Sobrang masakit ang loob ko, Aga. Napakatagal na yun. Pero ipinaalala sa akin ni Kidang ang pagkamatay ng inay mo. Nanggaling pala kayo doon? Pumunta ako roon at kinausap ko si Maestro Joel tungkol sa lupa nila na tinataniman ng mga gulay na malapit sa kanila. Kaya dumaan ako. Nadagdagan ang galit niya, Itay. Dahil kay Nika. Tinalikuran niya na tayo. Kaya kahit anong mangyari sa atin, hindi na natin maasahan ang tulong niya.
Ang tagal na hindi mo napasyal itong bukid, Aga. Tuyong-tuyo na at nagkabitak-bitak pa. Nung huling linggo na pagpasyal ko, Itay, kasalukuyan na nagpapatubig. Di pa naman naisabog ang binhe. Ang hinala ko ay may nangloko sa atin. Natuklasan ko na may butas sa silong ng pilapil at tinapunan ng damo para hindi halata, Itay. Loko sila. Sisibakin ko sila kung malaman ko. Itay, mahirap ang padalos-dalos. Kaya gagawa ako ng paraan. Iigib ako ng pampatubig sa bukid. At wala namang tubig sa kanal. Natuyuan din. May tubig doon sa bukid na yun, Itay. Pero hindi ko pwedeng pakialaman. Baka magalit sila. Kaya bungkalin ko ang kanal. Baka sakali na may tubig pa sa kailaliman ng parte ng kanal. Mabuti kung meron pa talaga. Magtulungan lang tayo, Itay. Yung kanal ang bungkalin ko at doon kayo sa kabila. Kahit may tubig doon sa kanal, pero mahirap ka na magpaagos. Dahil ilang palayan ang dadaanan ng tubig. Kailangan natisin ang hirap, Itay. Basta, kayo na lang ang magpaagos ng tubig sa kanal at ako na ang bahala sa kabila para hindi kayo mahirapan. Napagod ako. Akalain mo, grabe ang hirap namin, Itay, na magpaagos ng tubig sa palayan namin na natuyuan. Ay, wala yata si Mildred. Dati, sasalubungin niya ako pag darating na ako. Mildred! Mildred! Oh, kanina ka pa nakahiga. Dati, naglilinis ka na sa harapan kung ganitong oras. Umuwi ka na pala. Nandito lang ako sa kwarto. Ay, kanina ka pa nakahiga. Dati, naglilinis ka na sa harapan pag ganitong oras. Kanina pang umaga ako nakahiga. Hindi ko nga malasahan ang tanghalian. Nangihina ako at nahihirapan akong huminga. Ano? Ay, kumusta na ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na rin. Pagod na pagod nga ang itsura mo. Oh. Pinatuyuan nila ang bukid. Ang layo ng pinagkunan namin ng tubig para sa palayan. Loko naman sila. Di ba nung huli mong pinasyalan ay maayos naman ang mga palay na patubigan? Oo. Ang iba ay itik na ang bunga, kaya pinagtiyaga namin na patubigan. Nagpagod pa tayo, Aga. Madilim ng ulap. Mas mabuti, Itay, kung uulan, dahil marami pang tubig na kailangan ng mga palay. Hindi lang masyadong malakas. Kahit hanggang bukas sana. Ay, ayun na naman. Ang kulit nyo na naman, Itay. Kahapon pa na umuulan, Nika. May bagyo at ang lakas ng hangin. Mabuti na lang, tahimik dito sa bahay. Oo, Nika. Hindi na ako lumalabas pag ganitong may bagyo. Baka kung ano pang mangyari sa akin. At tinatamad din akong lumabas pag umuulan. Mabuti at nagkataon na nag-grocery ako. Kahit umulan ng 1 linggo. Oh, huwag mong sabihin nag-aalala ka pa kay Aga. Naghihirap na ngayon ang buhay nila, Mildred.
Mabuti nga sa kanila. Sige, kalimutan na natin ang nakaraan. At, naku, napakatanga ni Aga. Kung nag-isip sana siya ng mabuti, ay maganda sana ang buhay niya. O sige, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Okay, Nika. Bye. Girl, I need you. I need your love. May bagyo rin dito. Kaya hindi kami pinapasok na magtrabaho. Mananatili na lang kami dito sa aming tinitirahan. Nakakatakot naman kung may bagyo dito. Napakalakas ng hangin. At muntik nang di makita ang dadaanan. Bakit hindi mawala sa isip ko si Aga? Mahal ko pa ba siya? Pero hindi nararapat. Magkakasala lang ako. Si Nina, tumatawag. Hello, Ninang? Naku, Ninang. Magaling na pala kayong mag-Facebook, ha? Yan din ang libangan ko dito, Ninang. Kung wala akong trabaho. Gaya ngayon, hindi kami pinalabas dahil malakas ang bagyo. Opo, Ninang. Kayo din. Mag-ingat din kayo dyan. Oo nga eh. Maraming nasirang bahay. At sayang mga tanim na mga magsasaka. Sige po, Ninang. Bye. Ay, kawawa naman sila. Maghihirap ang buhay nila. Bakit kanya lang itsura mo, Aga? Wala nang magagawa sa mga palay. Nababad sa tubig. Nabaha ang palayan. Kung ganon, walang maaani. Naku, utang pa natin ang ibang nagastos sa palayan. Nangihinayang ako sa nangyari sa mga palay. Maganda ng tubo at hitik na ang bunga, pero nabagyo naman. Baka pati dayami, hindi na mapakinabangan. Paano na yan? Nanghihina pa ako. Iba ang pakiramdam ko. Paano na ang buhay natin, Mildred? Magiging kawawa na tayo sa ating kalagayan. Bakit parang hinahabol mo ang hininga mo, Mildred? Parang ninenervyos ka. Parang may kinakatakutan ka. Akala ko may bibilhin ka sa tindahan. Kasi nasa lubong ko si Tay. Lasing at nagsisigaw na naman. Nanghahamon na naman. Ay, binalikan na naman niya ang bisyo niya. Sobrang sama ng loob niya dahil walang maani sa palay natin. Peste ang buhay na ito. Sige, tawagin ninyo ang mga asawa at anak ninyo at magpapatayan tayo. Diyos ko, si Tatay, nanghahamon talaga. Mildred, kumalma ka lang. Huminahon ka.
Tatawagin ko ang itay para umuwi na. At walang papatol sa kanya dahil matanda na at wala nang kaya. Hindi niya na kayang lumaban. Kumain na kayo, itay. Pagtiyagaan nyo na lang ang sardinas na inutang ni Mildred dyan sa tindahan. Paano na? Paano hindi sasakit ang tiyan ninyo? Kung lasing kayo, hindi na kayo kumakain. Mahirap na naman ang ating buhay. Nagsawa na ako sa kahirapan. Mamamatay yata ako na hindi maranasan ang maginhawang buhay. Itay, naawa ko sa inyo. Hindi ko lang kayo mabigyan ng maginhawang buhay. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pag-asa? Kailan pa? Kung ginamit mo sana ang utak mo noon. Itay, Tanga ka. Nagkaroon ka ng nobya na mayaman at may pinag-aralan. Bakit hindi siya ang naging asawa mo? itay, baka marinig kayo ni Mildred. Ayaw kong masaktan ang loob niya. Marami siyang sakripisyo sa inyo. Narinig ko ang sinabi ni Tatay Aga. Tama naman kasi siya kung bakit ako ang naging asawa mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal na mahal kita, Mildred. Ewan ko. Mildred, anong nangyayari sa'yo? Bakit namumutla ka? Nahihirapan akong huminga. Mamamatay na yata ako. Ha? Mildred! Mildred! Nawalan ng malay si Mildred. Mabuti ka pa at nakabakasyon ka. Oo, uuwi din ako dahil sabik na akong makita ang pamilya ko. Diyan ka pala sa lugar na yan? Ha? Kwan. Talagang ganyan ang buhay, kaibigan. Kailangan na magtiis. Ikaw ang sigurado. Dahil may fiancé ka na Australiano. Kaya wag mo akong kakalimutan kung magpakasal ka. Oo, baka magkataon na magbakasyon ako. Sige, bye. Hindi ko na sinagot ang sabi niya. Kung may kilala ako doon sa lugar nila. Nakakaawa ang itsura ng asawa ko. Ano ba naman ang kapalaran natin ito? Mahirap na nga ang buhay natin. Ganito pa ang kalagayan ni Mildred. Hindi ko alam kung bakit itinago ni Mildred na may mabigat siyang sakit, itay. Paano na ngayon yan? Saan ka kukuha ng gagastusin mo para mapagamot si Mildred? Hindi pwedeng pabayaan ko si Mildred. Hindi ko pwedeng panoorin na mamatay na lang siya. Kahit isang lamo ang bukid na mana mo sa iyong ina, ay kulang pa. Mas lalo na maghirap ang buhay natin. Kung uutang ka, saan ka kukuha ng pangbayad mo? Kahit umutang ako, itay. Basta mabuhay lang ang asawa ko. Girl, I need you. I need your love.
Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Puso ay Malinis. Dito sa ating tula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Produksyon, Supervision, Letiasto Delio Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.